Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. All glory to God. Napaganda ng place na to, no. We never expect na na ganito kaganda yung place. Malakas yung hangin, mabilis mag-setup, flexible yung mga tao. So, we wish we can do more in this place. Okay. So, nagpapasalamat rin ako sa multimedia team. Ang bilis ng pagkakasetup. Maraming salamat po. Nagpapasalamat rin kami sa worship team na buhay ang lahat. Okay. Amen. So, ready na po ba tayo sa katuruan? So, bago po tayo bago po tayo magsimula, let's have a short prayer for the word. Lord God, all praises and all glory to you, Lord God. Lord, we come to you with a humble and repentant heart, seeking the wisdom, Lord God, through the revelations that you will pour into us, Lord God. Not according to our knowledge, but rather according to your wisdom and grace, Lord God. Lord, Jesus is the gate, Lord God. And those who come to the gate shall be saved. And Lord, here we are, with the renewal of our heart, with the renewal of our mind, and beginning with an end in mind, Lord God, for the salvation, Lord God. Here we are, looking for thy word for us to be saved. Lord, open our hearts, open our mind, and let us prepare, Lord, for the gate in heaven. This we humbly pray in the most holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, magandang umaga po. So, nakikita na po ba? O yung PowerPoint? Yan. So, building our Christian life. So, nare-recall nyo po yung mga teachings natin. So, may series po siya, no? So, yung mga tinuturo natin is more on centered to Christians. So, how to continue to live as a better Christian. So, yun po yung tinuturo natin. So, if you will recall, yung huli ko pong ibinaba is the parable of the foolish and wise builder. Ang tinuro sa atin doon is, let the Lord Jesus Christ be the foundation of our faith and everything will be okay. Tapos, nagturo po si Brother Attorney Jonathan, ang tinuro niya naman is about the true Christian church. So, in-abstract niya po o iniwalay niya yung prosperity church versus the current church that we have. Kung paano yung gusto natin mangyari sa church natin. So, next po would be yung itinuro naman ni Brother LD, which is yung the strong man. So, given that we are both in spiritual realm and physical realm, kailangan natin ng armor of God for us to fight against yung tatawag nating kalaban or the evil ones. Okay. So, yun po yung ano. Yung tuturo ko po ngayon sa inyo is yung Jesus is our only way. So, siya lang po yung papupuntahan natin. Okay? So, if we can go on our key scriptures. So, Matthew 7:13 to 14. Ito po ay culmination remember yung Sermon on the Mount? Ito po yung huling turo niya, okay, sa Sermon on the Mount. Culmination yung turo niya. Pero ito po, medyo direct po yung pagkakasabi niya, no? Sabing ganon. Si Jesus mismo nagsabi, enter by the narrow gate, for the wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who goes in it. Because the narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Sa Tagalog po, basahin natin.
Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti ang nakatagpo niyon. So opening prayer po natin, sinabi natin, Jesus is the gate. Sa English version po sinabi dito, sa verse 14, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are very few who finds it. So, nare-recall nyo po yung John 10:9. So, sino nakaka-recall? Maribik, maybe you would recall John 10:9. Pakibasa yung John 10:9. I am the gate. I am the gate. Those who come in by me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So, habang nagtuturo si Jesus Christ, inintroduce niya na, I am the gate. So, sa verse 14, sinabi niya, because narrow is the gate. So, konti lang yung natututong sumunod sa Kanya. And the difficult is the way. So, meron palang kasunod na paghihirap o mga hindi madaling pamamaraan kung susunod ka kay Kristo, which leads to life, and there are few who find it. So, ang kapalit naman nito is, sa konting susunod sa Kanya, it will lead to life. So, yun po yung katuruan natin ngayon. So, balikan lang po natin yung Old Testament. Remember yung the parable of the rich man and Lazarus? Natatandaan niyo po ba itong the parable of the rich man and Lazarus? So basahin po natin sa Lucas 16:19-31. Magandang kwento po to. Basahin ko po. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi, nangangalang Lazaro, na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lang ng mumong nauhulog mula sa pag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So, cut ko po muna doon. Yung mayaman saan napunta? Sa mga bata, mas maganda kausapin natin. Yung mayaman saan napunta? Sa daigdig ng mga patay. Lahat naman sila patay na pero saan sila napunta? Parang sa impyerno or sa hell, So, pero saan napunta si Lazarus? Namatay rin si Lazarus. Pero saan niya napunta? Sa piling ni Abraham. Sino si Abraham sa lumang tipan? Father of all nations. Siya yung one of the chosen ones, kasama ni Moses, etc. and so on. Okay. Ang binabasa po natin sa lumang tipan, So, sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y nahihirapan na sa apoy na ito. Alam niyo ba yung apoy na ito? So, parang paghihirap niya, para lang bang yung sa yelo, parang pag nasugatan tayo, naranasan yung mga mapaso. So, i-dip mo lang yung kamay mo or yung napaso sa'yo sa malamig na tubig, feeling mo napakalaki ng relief. So, ganun yung sinisigaw ng mayaman. So, sundan po natin. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Tandaan niyo ito nagpasasaka sa buhay habang ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Si Lazaro, siya yung nagsuffer. Subalit, ngayon ay inaaliw na siya
samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi na makakapunta dyan at ang mga nariyan ay hindi na makakapunta rito. Ipangin pala doon, ano? Sabi, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama at sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang siya'y bigyan ng babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at mga propeta at iyon ang kanilang pakikinggan. So, ganito po, no? Sa lumang tipan, ano yung basihan? So, ang basihan yung sinatawag natin mga laws, yung mga batas. So, yun nagde-determine kung ikaw ay nasa tama o mali. So, kung ikaw ay nasa tama, ang sinasabi nila, makakasama ka sa piling nila Moses at Abraham. At kung ikaw ay naman mali, doon ka sa kabilang buhay, di ba? So, sa bagong tipan, ano po yung katumbas ng mga ng mga kasulatan? Ito yung tinatawag nating Bible, ano? So, nandito yung mga pagpapaalala sa akin. Pagpapaalala sa atin, nandito rin yung covenant, ano? So, tuloy po natin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanyang mga kasalanan. Pinakamagandang portion, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses, yun po yung sa lumang tipan at sa bagong tipan, kung ayaw niyong pakinggan o ayaw niyong namnamin ang laman ng Biblia ngayon, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So parang sinasabi niya, kahit na si Lazaro bumalik, hindi sila maniniwala. So ganun rin sa bagong tipan. Kahit na alam natin ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo, nasa pamamagitan ng bagong balita na siya ay namatay at muling nabuhay, kung ikaw ay nasa comfortable life, di ba? Parang sinasabi, hindi kayo makikinig. So, yun po ngayon yung nais nating ituro ngayon. So, ready na po ba kayo makinig? Kasi kung hindi po tayo makikinig, remember sabing ganun, doon pala tayo mapupunta sa daigdig na mga patay, na mga may mga apoy. Hindi ko alam, hindi ko ma-describe kasi natatakot ako eh. Tapos meron pang bangin na malalim, di ba? Parang ganun. So, imagine niyo lang, parang impyerno yung dating, di ba? So, ito po yung turo natin. Christian life, Jesus is our only way. Balik po tayo sa bagong tipan. So, the wide gate and the broad road. So, sinabi dito, Jesus begins by describing the wide gate and broad road, which represents the easy, popular, and self-centered way of living. So, ano po yung tinatawag nating easy living? Ito madaling i-define to. So, masarap ngayon ang buhay natin mga Pilipino, di ba? Mura ng manok. Dati nung bata kami, hindi kami nakapagmamanok. Kasi parang magmamanok lang kami pag kailan ba tayo nagmamanok? Pag bang birthday, bagong taon, Pasko. Ngayon, punta ka lang sa everyday meron kang chicken busog. Ewan ko, 99 lang 'yun sa sa McDonald's or may Jollibee ka na. So, ang sinasabi po natin dito is yung easy living, yung comfortable life. Sa sobrang comfortable, ano yung nangyayari sa sobrang comfortable natin? Iba na yung nagiging priority natin. So sa ating mga Kristiyano, nagiging busy na tayo. Saan? Kung ano-anong bagay. Kung ano-anong bagay? Pwedeng cellphone, social media, etc. and so on. So we have less prayers and less time to thank our Lord God. Ano naman yung popular?
Ito naman yung mga ginagawa nating hindi common. O ito pala yung ginagawa nating mas familiar na common sa atin. So, ang binigay ko pong example dito yung San Miguel beer o beer, ano. So, madali na ngayong uminom. So, parang mas madaling uminom pag after work. Madali magkaya yan. Oh, beer overtime muna tayo, parang ganyan. Madali na rin tayong bumigay sa peer pressure. Ano yung ibig sabihin natin ng peer pressure? Kung ano yung ginagawa ng mga kaibigan natin, yun na rin yung gagawin natin. At ang masama nito, pag ikaw yung nagtatrabaho na yung mga lalaki, ano yung peer pressure? ABS. Wala dito sa ABS. Ano yung ABS? Ano? Baribig? Alak, babae, sugal. On alak, babae, sugal. Kasi popular yun, di ba? Sa mga kalalakihan, lalo na sa mga nagtatrabaho. So, ang sabi dito is easy, popular. Ano naman tinatawag natin self-centered living? Ito yung tinatawag natin doing the old habits. So, ano yung mga old habits natin? Maaring, kayo po, gusto kong tanungin bawat isa sa inyo. Kasi ang punto po natin dito is tayo mga Christian. Tayo mga Kristiyano, we still find it attractive. Bakit? It requires less sacrifice. Ano ibig sabihin ng less sacrifice? Attend ka lang ng worship ng Sabado, buong linggo, hindi ka na Kristiyano. Pwedeng ganun, di ba? Aligns with worldly values. Ano yung worldly values? Kung ano yung okay na ngayon. So, nakakalungkot na pag narinig mo yung dating pastor, ngayon congressman, siya yung may malaking akap, siya yung ano, nakakalungkot na kung sino pa yung pastor, kinain ng sistema. So, yun po yung tinatawag nating kinakain ng worldly values. Yung tinatawag nating nag-aalaw ng kompromiso. So, literally, pag tinawag nating wide gate o tinatawag nating Broadway, kung sa mga celebrities, Broadway, ano yung alam nating wide gate? Yung wide gate or yung malapad na daan, siguro ang tawag natin dito is highway, is Lex, di ba? Lahat gusto doon. So, pag lahat ang gusto doon, meron bang nadaraan ng service road? Kukunti. Kasi bakit? Kasi mas komportable doon sa wide gate, di ba? So, ganun po tayo ngayon. Parang natural na bilang tao na ang daraanan natin is gusto natin komportable, maluwag. Pero ang sabi po dito ni Jesus, these roads leads to destruction. It's a path of temporary pleasure but eternal loss. Ito po yung gusto kong balikan ulit yung lumang tipan. Temporary pleasure. Panandali ang aliw. Bakit? Kasi po yung buhay natin dito sa mundo, temporary lang. Pero kung paano ka nabuhay dito sa mundo, this will be your final destination. So nakakalungkot, ano? Pero tayong mga Kristiyano, alam na natin kung paano yung salvation, kung paano yung kaligtasan. Nasa title nga natin Jesus is the only way. Pero bakit nagiging mas komportable pa rin dito na hindi sumunod kay Jesus Christ? Hindi tayo sumunod bilang Kristiyano. Itutuloy po natin. So, dinipay nam po yung narrow gate and difficult road. So, ang paghahantulad ko dito kanina is service road, ano? So, the narrow gate and difficult road symbolizes a life of discipleship, obedience, faithfulness to God. So, mas madali pong maipaliwanag to kung titingin kayo sa servant leaders, kung titingin kayo sa mga elders, kung titingin kayo sa mga naglilingkod sa simbahan. Pero, hindi lang po yun ang panantayan natin. Kasi po, kahit tayo mga members lang ng church, basta tayo Kristiyano, if we will be faithful to God, and if we will be tinatawag nating obedient sa mga utos ni God, at magiging marunong tayong tagasunod, tayo po ay nasa tamang daan. Okay.
So, siguro may nakaka-recall sa inyo, ano ba yung dating daan? Di ba? Parang ganon. Hindi po yun ah. Ang sinasabi po natin is tayo ay dapat na sa tamang daan. So, sa mga Kristiyano po, lagi kong sinasabi, hindi ko na binabanggit yung mga luma. Ibig sabihin yung mga wala sa, wala sa pananampalataya bilang Kristiyano. Kasi napakarami namang talagang magiging example if you will look outside. Pero ang gusto po kasi nating turo is how to build the Christian life. So ang tinuturo po natin is para sa ating mga Kristiyano. So sabi dito, it would require self-denial, discipline, and commitment to follow Jesus no matter what's the cost. So self-denial. So madalas nyo pong naririnig to, hinubad ko ang aking propesyon. Parang gano'n, di ba? Madalas nyo na marinig na sabi natin, commitment to follow Jesus no matter what's the cost. So, susunod po tayo kay Jesus, okay? Sabi dito, while it may involve challenges, it leads to eternal life and true fulfillment. Pero ang tanong dito, Lord Jesus, nasunod naman kami sa iyo. Bakit kailangan mong pahirapan yung salvation namin? 'Di ba? Bakit ganun? Bakit ganun na pag sumunod kami sa iyo, mahirap na daan? So, yun po yung magiging characteristics natin later pag tinuloy po natin. So, ulitin ko. Bakit yung salvation nasa narrow path? Okay. Tuloy po natin. So, what is Jesus Christ's faith? Ito, alam na alam po natin to sa John 14:6. Sino nakakalam ng John 14:6? Very, very common to. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, alam natin yon. Pero ang tanong, do you really choose the way to Jesus? Or do you still choose the worldly way? So, doon ko pa rin ba sa maluwag na daan o sa masikip na daan? So, nakuha niyo po ba yung turo? Pag comfortable life, palagi nandun sa mabilis na daan o malaking daan. Pero pag ang sinusunod na natin si Jesus Christ, nasa mahirap o sa makipot na daan tayo. So, tuloy po natin. So, there's always the choice. Ito maganda sa ating mga tao. We were given the choice. So Jesus emphasizes that these two paths are mutually exclusive. Hindi pwedeng ngayon nasa South Superhighway ka, bababa ka pa ng service road. Parang gano'n. O gusto mo diretso mo ng South Superhighway, di ba? Pero kasi parang sasabi natin na gusto mong comfortable life, ayaw mo nang bumalik sa Christian life. Or kung ikaw ay nasa Christian life na, ayaw mo nang bumalik sa nakaraan mong buhay. So ganun po yung sabi dito ni Jesus. We cannot walk both simultaneously. Naalala niyo po ito yung nakalagay ng Luke 16-13. Pero alam ko po yung Matthew 6:24. Ano yung sabi sa Matthew 6:24? No servant can serve two masters, for either he will hate the other and love the other, or else he will hold the one and despise the other. So, ang tanong po dito, sinong pipiliin natin? Yung maluwag na daan o yung daan ni Kristo na masikip na daan? Kasi po ang sinasabi dito, kung ikaw susunod kay Kristo, dapat firm ka. Ibig sabihin, ito narinig niyo ba yung sinabi ni attorney? Ano yung sabi ni attorney? Dapat hindi ka half-hearted ba ang tawag niya doon? O hindi ka, sa Tagalog anong tawag ni at maligamgam. So, kung ikaw ay susunod, hindi ka salawahan. Kung ikaw ay susunod kay Jesus Christ, kailangan pangatawanan mo na yun. Follow the cross or carry your cross and follow Jesus Christ. Pero isa lang naman ang kailangan doon eh. Ano yung kailangan natin doon? Yung mataimtim na pagsunod o tinatawag nating obedience. So obedience, ang sinabi po dito, it's a daily decision
to reject the world values and embrace God's kingdom. So sabi po daily. So hindi po ngayong Saturday Kristiyano tayo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, balik tayo sa kalokohan ng mga kasama natin sa opisina. Remember? Sa opisina kasi nandyan yung nandyan yung after office hour, nandyan yung San Miguel Beer after. 'Di ba? Nandyan yung kwentuhan, 'di ba? Nandyan yung happy-happy, nandyan yung ABS, nandyan yung kung ano-ano pa. Nandyan yung corruption, Kristiyano na nakokorrupt pa, 'di ba? Kinakain ng sistema. So sabing ganun, ang pagsunod kay Kristo dapat daily. At saka sinabi dito, embrace God's kingdom. Ngayon ulit, ano yung tinuro sa atin? Ano yung God's kingdom? God's kingdom refers to what? The word, refers to Jesus Christ, refers to the gospel, even the covenant, and even salvation itself. So if you want to really have Jesus Christ, if you really want to have the gospel, if you really want to have the word, you have to do it daily. So, parang, nakuha niyo po ba yung message natin? Hindi pwedeng Kristiyano tayo ngayong Saturday lang kasi may service tayo. Pero ang Kristiyano po tayo everyday. Ngayon, yun ang mahirap, di ba? Parang kakamot na naman ako ng ulo ko. Paano ba to, di ba? Napasok ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Mga boss ko may topak, di ba? Mga kasama ko may topak. Kakalimutan ko na ba yung pagiging Kristiyano ko? But there's a better way. So alam na po natin yung better way, di ba? Sabi natin, is through prayers and through asking the Holy Spirit to guide us and direct us. Ang ano lang dito is yung kung susunod ka sa narrow path, which is yung sinusundan ng kokonti, kailangan daily, pang-araw-araw. So nakukuha niyo po yon. So araw-araw tayong susunod sa daan na yon. So hindi pwedeng, again hindi pwedeng, ang tawag ni Maribik sa akin, hindi pwedeng na-segue ka na. Lagi ako napapagalitan ng asawa ko dito ni Sister Maribik eh. Lagi niya sinasabi, Kristiyano ka na, na-segue ka pa. Di ba? Buti na lang na nagising ako dito sa One Spirit Church. Hindi na ako na-segue. Hindi na ako napapagalitan ng asawa ko na na-segue ka pa. Okay. So, yung pang-apat po. So, yung pagsunod nito, napapansin nyo, parang konti lang. Parang pag tinignan nyo, ito yung sabi ko nga Lord, bakit ganito? Napadaan ako sa iglesia. Ang ganda ng church nila, ang daming sumusunod. Bakit ang dami nila? Napadaan ako sa simbahan ng Katoliko. Napansin ko, ang ganda sa Europe, ang ganda ng kisame pa lang. Di ba may mga arts na? So, ang gaganda ng altar. Sabi ko, bakit ang ganito, Lord? Pero bakit ganun? Bakit kami mga sumusunod sa iyo bilang tunay na Kristiyano na ang pinaninindigan namin ay yung relationship at kaligtasan na magmumula sa iyo, kukunti lang kami. Sabi ni God, okay yan. Basta tanda mo lang, ikaw ay nasa tamang daan. So, yung tinatawag niyang Christian path. So, kung ikaw ay nasa tamang daan, ituloy mo na yung pagiging discipleship mo. Okay. Kung ikaw ay nasa tamang daan, ire-require pa kita ng dagdagan mo pa. Maging mapagkumbaba ka. Lagi kang hingi ng kapatawaran kung ikay nagkakasala. At ang bilin ko sa iyo, huwag na ulit muling magkakasala. At ang bilin ko sa iyo, ibigay mo lahat sa Diyos. Surrender everything to God. So yun lang. Ang maganda dito, sinamarize ni Jesus Christ, trusting that there is a reward of eternal life. Trusting that the rewards of eternal life far outweigh the temporary sacrifices we make. So nakuha niyo po yun. Trusting that the rewards of eternal life. Ano pong sabi? Maniwala ka sa buhay na walang hanggan. Kapalit ng temporary. Ano ba sa Tagalog ng temporary? Sa pansamantala mong kahirapan. So,
Yung pansamantala is maring spur of moments natin, di ba? Kung during nagkaroon ka ng temptation o pagsubok, kung hindi ka bibigay kaligtasan o tinatawag nating idinadalisay ka, inihahanda ka para sa mas magandang kalalagyan. Kung ikaw ay hindi man nakaranas ng kagandahan, alalahanin mo ng buhay ng tao, temporary lang yan. Ang importante is alam mo na pag sumunod ka kay Jesus Christ, yung tinawag nating ikaw ay nasa tamang path, tamang daan, you have done discipleship, and you have done all repentance and following God, isa lang kalalagyan mo, buhay na walang hanggan. So, yun po yung ano natin. So, define ko lang po yung 7 characteristics to narrow path. So, ang sinabi dito is self-denial. So, remember yung daan tungo kay Kristo, ito yung sinasabi natin na narrow path. So, kailangan natin tinatawag na self-denial. Nasusulat po yan sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanila, ang sino man nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, sa English po, if anyone desires to come after me, let him first deny himself and take up his cross daily and follow me. So, lagi ko pong inaano na daily following Jesus Christ. Take up his cross and follow me. So, pangalawa pong karakteristik ng narrow path, trials and hardship. Sinabi po yan sa Acts 14:22. Pinalalakas niya ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. So, naisip niyo ba yun? Lord, bakit kailangan namin mag-suffer para pumasok? Alam mo kanina habang ginagawa ko to, merong bumulong, hindi naman bumulong, merong nag-prompt sa akin. Sabi ganun, daranas muna kayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit kailangan namin ng trials and hardship? Ang alam namin, ang very common sa amin, dinadalisay ka ng Panginoon. Kasi parang may bibigay sa blessing si Lord, dinadalisay ka. Pero ang tinuro sa akin ganito kanina, inihiwalay ni Lord yung flesh or yung worldly sa iyo. Inihiwalay ni God. Kasi kung alam mo, alam natin na tayo espiritu. Kung palalakasin mo ang buhay espiritu mo, ibig sabihin kung ikaw ay magiging tagapasunod, at ang espiritu mo ay nag-a-align sa banal na espiritu, inihiwalay ko sa iyo ang worldly. So kaya kita binibigyan ng trial. Kaya kita binibigyan ng pagsubok. Siguro narinig niyo na sa akin before na dati po akong vice president ng bangko. Director po ako sa Globe Telecom. Pero bakit po naging tagasunod ako na kailangan gumising ka ng maaga 4:00 para manalangin? Bakit kailangan po na pagkatapos ng office, 6:00, kailangan kong gumawa ng word? Bakit ganun? Kasi natagpuan ko po yung spiritual na katahimikan dito. Yung mga bagay na hindi ko natagpuan bilang vice president o bilang director, na panay pressure lang naman yung binibigay o mga pananandali ang tinatawag nating recognition. Wala po yan. In fact, ginawa po ni Lord, tinanggal niya lahat ng bagay na nakatouch sa akin. Pagsubok ba yon? Hindi. Hindi po tayo dinadalisay ni Lord. Sa akin po, maaaring dinadalisay dahil meron tayong magandang paglalagyan. Pero ang gusto ni Lord, maging matatag ang espiritu sa atin.
mas mabuhay tayo sa daigdig ng Espiritu kaysa sa makamunduhang bagay. Kasi alam ko po na sooner or later, yung company ko naman will not recognize me. Kasi ang importante sa kanila is profit, di ba? So sooner or later, parang yung dati kong bangko, binenta lang kami, di ba? Kasi mas malaki yung offer ng kabila sa kanya. So nangyari, lahat ng empleyado nawala, parang ganun. So ganun rin yung lahat ng temporary gain mo, mawawala yan. Pero yung katahimikan mo ngayon, at ito yung pinakamatatag na bili niya dito, ang reward mo na pinapangako na buhay na walang hanggan ay mapapasa iyo. Di ba? Napakaganda po nun. Ngayon po, ganito na yung prayer ko Lord, maaaring kasama mo na ako, pero pwede bang isama natin yung mga anak ko? Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Pero kanina sinabi sa Bagong Tipan, kahit na bumalik ka pa, kung hindi naman sila makikinig, di ba? Kung alam naman nila na mayroong banal na Espiritu Santo at mayroong Panginoong Hesus na namuhay at namatay para sa kanila at hindi nila tinanggap, walang mangyayari. So ganoon rin po sa atin, na kahit na ang mga anak natin, kung pagsasabihan natin hindi makikinig, mahihiwalay rin po sila sa atin. Kaya po ang challenge sa atin, yung nandito, kasi na discipleship. So ituloy po natin yung discipleship, kahit yung mga anak natin, yung mga kasama natin, yung mga magulang natin na naiiwan. Hindi po natin matutulad tayo kay Lazaro na katabi natin si Abraham o this time si Jesus Christ kasi Bagong Tipan na. Tapos makikita mo doon yung, okay lang yung asawa mong manginginom. Okay lang yun, di ba? Manginginom ka naman di ba? Pero yung anak mo or yung kamag-anak mo o yung magulang mo, etc. and so on, hindi natin hayaan doon. Bakit ba sinabing gano'n na Dahil konti lang tayong dumaan sa narupat. Yung kasalanan ba yun ng mga magulang natin? Maring hindi. Pero hindi lang sila natutong makinig. Di ba? Sarado sila Di ba? Kaya nga ito yung hamon sa ating mga Kristiyano. How to build that life, that relationship, following the Lord Jesus Christ, di ba? Kaya nga hindi ko yung turong to hindi to para sa mga hindi Kristiyano. Ang turong ito para sa katulad nating mga Kristiyano na. Di ba? Yan po yung tinuturo dito. Okay. So if we can go on, ano pa yung pito po yan, nakakadalawa pa lang tayo. So comes with sufferings. So kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin tayo. So, ayun po konting pagtitiis lang. Huwag niyong itatakwil si Jesus Christ o yung mga gawa niya. Dahil in the end, baka kay San Pedro pa lang tayo. Ano sasabihin? Wala ka sa aklat ng buhay. Di ba? Sister Sandy? Kay San Pedro pa lang tayo. Sabihin, wala ka sa aklat ng buhay, doon ka. Next, please. Ganun, di ba? So, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So, nagduda pa ako Sabi ko, 2 Timothy 2:12, 2 Timothy 3:12. Pero isa yung laman, So, Lord, thank you for reminding me on this. So, full of righteousness naman. Ito, paborito rin natin to. Alam natin sa English, di ba? Leviticus 20:26. Ano sabi dito? Be holy, for I, your God, is holy. So, full of righteousness nan. Sikapit ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, sa Hebreo 12:14. So, another characteristic to the narrow path, characterized by divine love. So, Maribik, pwede mo bang hindi ko lang mabasa yung, pero very common sa atin to. 1 Corinthians 13:4-8. Sister Maribik, pakibanggit yung definition ng love. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs.
Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fall. Love is eternal. There are inspired messages, but they are temporary. There are gifts of speaking in strange tongues, but they will cease. There is knowledge, but it will pass. Hindi po ito yung mga definition natin na pang-slam book na love is blind. Okay. Ay, naraman tuloy ng mga bata na, alam niyo ba slam book? Hindi na alam ng mga bata kung ano yung slam book eh. Love is blind. Ano pa yung mga ano? Walang forever na pag-ibig. Hindi po gano'n ha. Ang definition natin is nasa 1 Corinthians 13, chapter 13, verse 4 to 8. So, ano po yan? Lagi nating tinuturo yan. So, okay. Pero ito po yung pinakagusto ko po dito eh. Yung John 13:34. A new command I give to you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. So, yun po yung characteristics ng pagsunod kay Kristo. Okay. So, last two po. Separation from the world. Ito yung definition ko kanina, no? Yung separation from the world. Sister Maribig, can you read again yung separation from the world? 1 John 2:15 to 17. Do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Everything that belongs to the world, what the sinful self desires, what people see and want, and everything in this world that people are so proud of, none of this comes from the Father. It all comes from the world. The world and everything in it that people desire is passing away, but those who do the will of God live forever. So, ito po yung sinasabi ko, inihiwalay tayo sa makamundong mga bagay. So, alam niyo po ba yung ano ko, yung lagi yung sinasabi na pag mayroong mga mayaman, forgive me kung magbabanggit ako ng pangalan or characteristics ng mga mayaman. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, hindi naman nila madadala yan sa kabilang buhay. So, maaaring busy ka sa pagpapayaman, pero ang tanong, madadala mo ba yan sa kabilang buhay? Remember yung sinabi ni Job na, hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik sa ating Panginoon. So, wag na po tayong maging makamundo. Hindi po pera yung salamin ng kasayahan. Meron pa akong, konti lang po to. Alam niyo yung radio program na Redeeming the Times. So, parang it will give you hacks or a tip on how to redeem time. So, Redeeming the Times give you tips how to improve efficiency or how to get back being good. Pero po ang sinabi sa akin is, you don't need really to be good to be saved. You just simply need the grace. Ang isa rin pong tinuro sa akin is, pinalala sa akin is, you don't need to redeem time. Remember, I am the time. Parang sabi ni God. So, maaring, I'm 55. Siguro kung mabubuhay ako, swerte kung naka-65 ako, retirement age 70, 75. At swerte kung makakatanggap pa ako ng incentive for 80, di ba? Pero pag tingin mo, between 55 to 65, that's only 10 years. 65 to 70, that's only 15 years. Ibig sabihin, yun na lang yung useful life ko. Tagang temporary life lang to. So, do I need to redeem the time? Kasi yung ibig sabihin ng redeem the time, babawiin mo yung mga naging pagkukulang mo ng dati. Between age ko hanggang 55, do I really need to redeem the time? No. Sabi ni God, dalawa lang. Live with me daily. Daily. Kasi yun ang turo ngayon sa atin, di ba? Follow me and you will live forever. So,
naging issue na ba sa akin yung buhay na mabubuhay ako 65, 75, 80? No? Hindi na issue sa akin yon. Ang issue sa akin is, you will now live forever. Ano lang yung binaon ko? Following Christ, living with the Holy Spirit, and uplifting my life being Christian. So I don't need to redeem the time. I just simply need the grace of God and follow Jesus Christ. So, parang ganun parang sabi ko, Maripik, pag halimbawa nakatapos si Jelly or si Anton, which is a year or 2 years from now, sabi ko, magre-retire na ako. Parang gusto ko na nga, mag-retire ngayong December. Kasi tinatanong ko na yung mga kasamaan ko, pag ba ganito, so tinatanong ko na yung mga incentives, Kasi, I don't need a new car. Pinapalitan yung kotse namin every 5 years. Sintera, another SUV. Does it make sense for me to get another car? No. Does it make sense for me to receive this amount of salary? No. Kasi sumasama lang loob ko pag nagbabayad ako ng tax na napakalaki na hindi ko naman napapakinabangan. Sumasama lang yung loob ko na binabayaran ko PhilHealth. Nagbayad lang ako at saka yung company ko ng 60,000 per year or 5,000 per month. Pero hindi ko man na-claim ng PhilHealth si Anton. Parang gano'n. Sumasama, alam mo yung gano'n? Para ma-detach above 18. Para ma-detach ako sa mga ganong worries. Lord, maglilingkod na lang ako sa'yo. So ito nga yung prayer ko, lagi naririnig niya si Sir Sen dito. Lord, gamitin mo po ako sa paglilingkod sa iyo. Kung pwedeng full-time na. Kasi yun po yung dito ako nakakatanggap ng sabi ko, I'm not redeeming the time kasi panay kalokohan yung ginawa ko before, di ba? Pero tinanggal lahat ni God yan. Babawiin ko pa ba yun? Sabi ni God, no, you don't need na bawiin mo yun. Kasi yung mga anak mo, si Anton at si Jelly, they will have their own life. Akong bahala sa kanila. So, hindi nila kailangan ng pamana mo. You just simply need to be contented with what you have right now. Live daily, serve daily, be a disciple, and be a good Christian. And your life will be forever. Di ba? So, hindi ko na iniisip na, makukuha ko sa, nag-compute kami ni Maribik Pag nag-retire ako, Maribik, ang ganito makukuha natin. Kailangan magtitipid tayo kasi kung ang life natin hanggang 65, 75, kailangan budget natin ganito. Sabi ni God, no, you don't need to look at it. I am your daily bread, Jesus Christ. Hindi mo kailangan daily bread na ibibigay ko sa iyo. Di ba? I am your daily bread, Jesus Christ. So ako yung susundan mo. And everything will be okay. Maaring hindi mo gusto yung pandesal mo ngayon na bukas pandesal pa rin. Pero yung pandesal na salita ng buhay, bago yan forever. Sabing ganyan sa akin. Alam mo, kaya happy kami yung mag-asawa ni Maribik. Kasi nakita namin to sa buhay Kristiyano. Doon lang. So, I don't need to redeem the time. I don't need to recall. Kung hindi ko makuha yung titulo ng mga lupa namin, so be it. Di ba? Hindi ko naman kailangan pamanay sa mga anak ko kasi yung mga anak ko okay na, di ba? I just need to serve the Lord daily. Be a good disciple. Be a good Christian. At ulitin ko, in the end, kasama ko si Jesus Christ. Okay. Hindi ako katulad na pwede po ba akong bumalik o idikit ko yung kamay ko sa dulo ng dila niya dahil kasama mo si Jesus Christ. Dahil yun ang pangako niya Di ba? So, I think that is self-explanatory para tuloy naging testimony. Okay. So ito po yung sinasabi ko, nabigay ko na tuloy yung cue, leads to eternal life. If you will follow Jesus Christ, the narrow path, you will lead to eternal life. John 6:47, pagkatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao, siya na'y bago ng nilalang. So, alam po natin yan. Okay? So, ano po?
Maribig, ano yung Bible verse na John 10:9 ulit? I am the gate. Sabi? Those who enter me, I am the gate. Those who come in by me will be saved. They will come in and go out and find pasture. so in summary po, I am the gate. So sinabi natin, maring si Jesus Christ yung makipot na daan. Pero ang sagot ko po dyan, Jesus is our only way. And we ask the Holy Spirit to guide us in our journey in life while we are here on earth. Ang kailangan lang natin yung Holy Spirit. And to God be all the glory. Shalom po. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.